lain mga dapit niya ano nagpuputusan alam sa pagtambong o sa pag-record sa paglaong hindi sa Davao del Norte. Gusto lang ako na recognize sa ang mga disitan gusto na recognize in representation to everyone. Every visitor who have just come here with us, gusto na ako recognize in reference to Brother Cruz Limba. Where is Brother Cruz? Iyagat mo ba na ito mga kaibigan? Pinataban o Ma'am Presi Galentar. Nalayon kayo Ginoo nga gipagamit po sa ilusan sa matahong udo ang pamahuman pero mura na mall na may sura na ito ang bisiguman pero nakos tayong venue ipahirang ito sa ating utang gobyerno din sa Tagum. Ang Niloy, thank you very much. Abi ninyo, gusto lang nato na ipahibalokan ninyo that our theme today is talking about revival. And everyone needs to be revived. That's why ang atong pag-ikutan karon is revive us again. Magpukaw pag-usap, magpuhit pag-usap, mao na ang atong kalabuton sa atong kapanahunan karon. Buta para pinangga kong kaigsunan ang atong cases. Kung na mo yung mga balahang katulatan, palihong basahan ninyo sa ikaduhang Kronikas Kapitulo 20, versikulo 14, hangtod sa 15. Nagkanayon mga pinanggang ng mga kaigsunan, then upon Jehaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Giel, the son of Mattaniah, and Levi of the sons of Asa, came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation. And he said, Hearken ye, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, be not afraid, nor be dismayed by reason of the great multitude, for the battle is not yours, but God. Ang background ng pinanggang kong kaigsunan, salinhag na ang Jerusalem, ang Israel, ang Judah, kilibutan na sa mga Amorite, sa mga Syrian, dito sa Valley of Isua. Jadi matupang multitude of the army who were willing to destroy Judah. Mingo na galing ng Biblia mga kaigsunan mo, multitude. Kung patabot, ikapoy ng ihap ang nag-report, di na niya maihap. But if you are going to read the entire chapter of Second Chronicles, ang Judean army, maihap mga kaigsunan. 20,000 lang yun ang Judean army during the time. While ang ilang salamat in the great multitude, hiling maihap mga kaigsunan. Pusa, akong mapamalandong kaigsunan, na may batalyon ang isulong sa Judea. Hinkan sa Moria, hinkan sa Syria, hinkan sa kalindahing mga dati ng allied forces ang mga Gentile, ang mga heathen during the time. Si Jehoshaphat mga kaigsunan, natalantal siya, wala sa mutan gimati, sinupisan sa kakuryang problema, nakatungkol sa presensya sa templo, ito sinatampo o nangayong panabang. Binigbaran siya kuasa mga kaigsunan. Antod ang malang espiritu, di kunsan ganitong kanila, igamit si Daniel na mao'y tukunti sa pagpadati. Araw na puhit pag-usap ang himadyon na pagbati sa hari sa Israel na si Jehoshaphat o sa mga sundalo nini. Mga kaigsunan ang labay na ito na panahon. And we know and we believe that the Seventh-day Adventist Church is the modern Israel. Kita ang modernong Israel kaigsunan.
Our church has made room the last day to conquer the whole world while multitudes are still in the darkness of sin. And the church, the seventh reality, mao ang matapos kini mga like Jehoshaphat, the leader of these. Kahit kunan, we will be talking about now for the finishing of God's work. We need to finish the work. But we have a great big question mark. Dagan ta mga pangutana mga kaigunan. Labi na yun kung ako tanaw ang ako ang update sa world environment sa ako ang world population. Ang atong populasyon as far as year 2011, ni-couple kini sa 7 billion. There reached to 7 billion. There are over 1 billion of people in China. And India, the continent of Africa, has just passed the 1 billion mark. Grabihan kaya po kay Sunan. Nagpadayon ng report. Of more than 6 billion people in the planet Earth, only approximately 30% or 2.2 billion are Christian. So, imo pamalanungan kay Sunan. Sa pila sa billion, 16 billion mga kaisunan ng mga tao sa ibuong kalibutan, only 2.2 billion are Christian. And now it continues that there are 1.5 billion Muslims, 1.1 billion people are agnostic and atheists, 900 million are Hindus, and 376 million Buddhists, along with hundreds of other religious groups. And I would like to tell you, where is the Seventh Adventist now? According to the statistics, we can see there that the Seventh Adventists are 16.3 million members. And what is the ratio? It is only 1% of the 30% Christians and a fraction of a percent of the world's population. And what can 1% now do compared against to that 16 billion or 7 billion population all throughout the whole world? Mga pinanggap ko mga kaisunan, that is something to ponder upon. We are only 1% to the 30% of the 7 billion population all throughout the whole world. Kamay na kayo mga pinita, and we are commissioned to preach the gospel all throughout the whole world. Nabasa ko ani mga kaisunan na kayo ko, perting kamaya na dyan na pinita, mukhang pa-flavor pa Diyos na kapait mga kaisunan. Kamay na yung kayo na pinita, 130% of the 7 billion population. Kamay na kayo, magpunay-punay sa Diyos at ilibakay mga kaisunan. Kamay na kayo nag-resista sa buong kalibutan. Pero kung magwali ka, mag-resista ng plano ng Panginoon sa suporta. This is a great thing to think about. Busa sa atong pagpamalandong kaisunan. Atong makitan. Now, how will the work of God be ever finished? Kung saan pagkatapos ini ng luhutong, kasilabihan kinako sa atong kinatubang kaisunan. Atong mapamalandong, naisip possible for the gospel in the context of the three angels' message to circle the globe in a relatively short time. Kayang-kaya ba na ito? We preach that the time is too soon to end. We believe that Christ is coming again. We believe that someday the world will be to its end, will be going to its end. After na matapos ang kalibutan, we believe that the time is too short, and we are yet 1% of the 30% of the 7 billion population throughout the whole world. Ang kaya-kaya na pinanggang kong kaisunan, usahay, mga diskuryo ko ba hindi na lang mutabang sa bulahaton sa pagwaling sa nang balita. Atin ninyo, kung atong pamalandong, atong makitaan mga kaisunan, na when we will see the fulfillment of Jesus' word, kung ato na makita na maong mga katumanan sa pulong, ganun sama nato kini makitaan. Kiling-gingon that this gospel of the kingdom
shall be preached all around the world as a witness to all nations, and then the end will come. Mateo 24:14. Kanus amanin nato matagamtaman, kanus amanin nato magdinapin mga pinagkakong kaisunan. Atong makitaan, atong nasaktan, we have to hope that the work of what we are doing now, the work of the challenges now, don't forget that it is not our work, the mission is God. Would everybody say amen? Yes, kini nabuhat, kini ako, kini ito, iya kini sa Ginoo, and we are here. Iya ta mga kaisunan, magpagamit sa buhaton sa atong Ginoo. Iya mga kaisunan, atong hinungtungan sa makadali. Paligtan sa tuwang tipet, Kristo sa versikulo, hindi sila. And Jehaziel said, "Hearken ye all, Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thou said the Lord unto you, be not afraid, nor be dismayed by reason of his great multitude, for the battle is not," what's the next word? It's not yours. The battle is not yours. The gospel commission is not yours. Amen? Ang imong pag-apil sa panghaton, kininubuhat, kininimo, mga kaisunan. Malitang sultihan ka mo, nakadawat na kong balita na September 1 ang todo na Judgment Day. Sa tanang na-support sa buhat na kayo ko, Lord, this is not our work. This is yours. Imo ni nabuhat, dili ni amot mga kaisunan. Dili ni atong buhaton. Buhat sili sa Ginoo. So, si Moses, pagtabot niya sa suba, sa dagat kumapura, na malaka siya, ingnan na sa Diyos, Moses, stand still and see the salvation that God will bring unto you today. Mga kaisunan, during the time of crisis, the time of perilous situation, what we need to do is just to stand by faith and see what God will do for the salvation of people. Ano ninyo, atong makita that there is a promise of the Holy Spirit. Kung sa lili mga kaisunan, doon ay promise, doon ay saad ng Diyos, kaya ang maraming parito. Kaya kung wala'y Holy Spirit mga kaisunan, I believe we cannot do the work. 1% of 30% to 7 billion population, we can do nothing without the Holy Spirit. So there is a promise of the Holy Spirit. The promise of the Holy Spirit, Jesus Christ said, John 6:7, nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for I go not away, the Comforter will not come to you, but if I depart, I will send him to you. Naging usyo ito, kita mo, hawak yung puminin. Kaya kung di ko mahawak ninyo, salo ko magpadala sa Holy Spirit. I need to go away. Para Holy Spirit ako magpadala lahat sa ninyo. Now, my dear brethren, we'll be talking now about the pouring out of the Holy Spirit. That is the very thing that we are expecting in the last days. Ang atong katapusan, ang mission karon ng kaisunan, katapusan kong kalabuton karon is the pouring out of the Holy Spirit. Kanihan ito mga kaisunan ng General Conference, who declare of target 80. Let's finish the work. Who declare ang General Conference target 90. Let's finish the work. He declared General Conference of 90, target 95. Target 95. Let's finish the work. And so we declared General Conference almost whole. After 2000, he declared General Conference was almost whole. Pagkahuman ni Elder Yan Boses sa kaisunan, 2 years, pagtuli ni Elder Elsie Balcon, pag-declare ngayon ang General Conference, hindi na target 2005, hindi na target 2012, hindi na target 2015, pag the church has declared, it's revival and reformation. This is the last thing that we expect in the last days now. We are now in the very moment that we are waiting for the pouring out of the latter rain. Mga pinanggap ko mga kaisunan, wala tayo ng handong pa, hindi kalimutan ang pag-access the power and empowerment of the Holy Spirit, and that is what we are praying for in our time today.
We believe in the promise. We saw that the promise for our faithfulness. In Acts chapter 1 verse 8, maybe you will be asking me, Pastor, how do I know that I received the empowerment of the Holy Spirit? Have you wondered that question in your mind? Nakapangutanan na ba mo ni anak ng faithfulness? How do I know that I have the Holy Spirit? May I ask you, do you have the Holy Spirit right now? Maybe some of you will say yes. Others will say, I do not know. But what is the determination that you have the empowerment of the Holy Spirit? Jesus Christ made a promise. Nag-promise si Jesus Christ. Kung ang promise na kaisunan, let's believe the bottom line of his statement. Ang statement na kalayon, but ye shall receive what? Power. After that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be what? Witnesses. Very clear mga kaisunan. Na ang tao na kinuwat sa maraming Espiritu, ang tao na empower sa maraming Espiritu, they shall become my what? Witnesses. They shall become my what? Witnesses. They shall become my what? Witnesses. If you possess now the empowerment of the Holy Spirit, now you are the witness of Jesus Christ. Wala isulti sa the fruit of being empowered by the Holy Spirit. That is the Lord will say, he shall become my witnesses. Nasabtan ninyo mga kaibigan? Huwag yun mag-ingon ng Biblia. Nang magkadawan ko malaming Espiritu, mahigit ng ligpitan ng mga ligpitan ng Biblia. Wala magsulti ang malang isulatan. At kung nagkadawan ko malaming Espiritu, kamo mao'y prusa dito sa witness sa Iglesia. Wala kang makasulat. But Jesus Christ said, he shall be my witness. Pusa, kung kabahin ka karoon sa puluhaton sa pag-witness, kabahin ka karoon sa pagwali sa mga balita, I would like to tell you, it's not your motivation. It's not your personal motivation. But I believe it is the motivation of the Holy Spirit that is in you. Amen? Yes. Mga kaikunan mo nang matingala mo, paundangon mo sa inyong silingan, hindi mo mangunda. Because the Holy Spirit is working inside your heart. Makamati mo mga discouraging statements, mga papanggao, iligin mo malignan, because the Holy Spirit has strengthened you. This is the word of the Holy Spirit, not Pastor William's word. Mga kaisunan, doon ay statement na sumpay na kayo. Ye shall be my witnesses unto me in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the world. Dato pa magtungkol lang sa Judea. O niya, tungkol sa empowerment of Holy Spirit, mukuyanap sa Samaria. Mukuyanap sa buong kalibutan mga tinanggap kong kaisunan. Sa pagpamalandong na natong initingog sa paglaong ng programa kaisunan, dili basta-basta. Nagapaglantaw ko tanin sa kagahapon. Dili tingog sa paglaong, ito rin yung tao kung isunod mga kaisunan. Dili na ito kalimtan, ang kugihan ng ministro na sulod kami is part of the history, Pastor Filomeno Delgado. Mauyoy na sulod din ng programa, dinha sa DSUN. Is part of the history of this ministry. Siya ay kasukon ko ng kaisunan. Doon na lain mga kakulian na dito pusinan na di na pumasuntin niyo ang rason o gulungan. Napugos ko pagpuni mga kaisunan. Napugos ko sa pagpanos din ng programa. Pero di ay ang plano sa Diyos. Nagdili lang kay sa Davao, patimugong ang bigong sa paglao. Iyang gi-empower sa Holy Spirit, bitingog sa Valencia City, bitingog sa Cagayan de Oro City, bitingog sa Tangog City, bitingog sa Panahona sa Surigao City, bitingog sa Butuan City, bitingog dito
dito sa Cagayan, dito sa Cotabato, dito sa Visayas. Brethren, alam na sa inyo, tingog sa Paglao, tanunggan ninyo sa World Internet Radio, sa Sukbo Radio, sa Lispunturan, sa mga kaisunan, mga kairakan sa Los Angeles, California. Iha sa maong Internet Radio, matagal Lucy Gililia, hangtod na laon na Gililia. Kada adlaw, Lucy hangtod sa Sabado. That is the blessing of God, mga kaisunan. Brethren, hindi buhat ng tao, hindi hangtod. Buhat kini sa atong magalagahon through the inspiration of the Holy Spirit. Dili lang kita live streaming program sa LCM, mga kaisunan. Ang atong ministry, hindi ko yanap sa tibuok kalibutan. That is the work of the Holy Spirit. Amin ninyo mga kaisunan, fulfilling the time of the Pentecost. But the result was more than 3,000 folks were baptized in one day. Kung basahon ninyo mga kaisunan, sa empowerment of the Holy Spirit, there were more than 3,000 souls were baptized when the apostles started preaching the gospel. Ako ba ngayon na kung saan pag-ibante mo ng baptism ng 3,000, more than 3,000 souls. Sa Acts chapter 2, verse 41, hindi ang ibano ninyo. Makita na pa mga kaisunan. Nakarinig. Then they that swiftly received His word were baptized. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. Grabe kalaghan mga kaisunan ang nababisuhan sa utanang kapagwali. Why? Because the Holy Spirit was working with them. Try to picture out. Dito sa Fort North Sea of Papua New Guinea. Doon ay usap na lakong crusade sa gihimo sa Fort North Sea mga kaisunan. I-vlog sa internet. Akong ikupya ako, resulta mga kaisunan. Kaya this is what it looks like. Fighting almost 3,000 people. At the story is not the reality at Fort North Sea, Papua New Guinea. The picture is here. Can you see that? Bago na namin hitabo mga kaisunan sa Papua New Guinea. It's about 3,000 people were baptized in Fort North Sea in Papua New Guinea. People are there preaching the word of God, and thousands of people were baptized who are waiting for the coming of Jesus Christ. Mga pinanggan ko mga kaisunan, I believe in our time today, we can witness the fulfillment of the promise, the pouring out of the Holy Spirit. And then, yes, we are very much privileged for that. Mga kaisunan, sa atong pupunan sa kasalangan. Doon ay ulo sa mga butang na atong pag-iisutan na itungod sa taas sa Diyos na itungod sa malaang Espiritu. Nga atong hinuktukan sa makadali. Numero 1, the nature of the promise. Unsa man ang kinaiya sa maungsaad sa pagpadala sa malaang Espiritu. Ikaduha, atong sunan ang kondisyon sa mahong saad. Condition of the promise. Ang ikatulo, we will study the empowering result of the promise. Kung sa mga resulta niyo, now let's look up to the first. The nature of the promise. The promise was to send the Holy Spirit to you. The promise was to send the Holy Spirit to us to make us witnesses sa ato ang Ginoo. Kaya sunan ato makita. If you are going to read Acts chapter 1 and 2, nakita ninyo ang dagway sa promise. Unsay sitwasyon sa liha ng magkatawhan sa Diyos isaaran. Don't forget, yang book of Acts was written from the time of the ascension of Jesus Christ to heaven. That was written when the disciples
was about to be disappointed and dismayed. Kaya ang ilang manluluwas, usapan natin sa langit kung sila na lang mag-akiman sa mga buluhaton. Grabe ang desperation, yan po natay, until the promise was given. Kamu na lang basa sa chapter 1 and 2 sa Acts mga kaisunan. In try to meditate, try to imagine, unta sa hitamo sa Acts chapter 1 and 2. Pero ayaw mo kabalaka, kung ayaw na ito pagsumaray, mauniyang may hitamo sa chapter Acts 1 and 2. The church stopped in filling of the Holy Spirit. Ang Iglesia ay very Christian church. Nangandoy Diyos, nagapangita Diyos sa Holy Spirit. Ibubutan po kanila. Next, the church prayed. Ang Iglesia nagahapto alang sa pagtubo sa Malang Espiritu. Next, the church opened their heart to the blessings of God. Ilang nila kasing-kasing, i-empty nila kasing-kasing para mapuno sa panalangin sa itong Diyos. Next, the church confessed. Nagpinasayway, nagkumpisalay sa mga sila, anong sila magkahimusa. Then, the church, mga kaisunan, nagahilulpong sila during yan ang mga panahon. Ilang ipagayawang pasayo ng mga sila. The church committed itself to missionary work. Ilang ginawat ang commitment sa pagwali sa laing balita. The church was with one accord. Ang Iglesia nagkahimusa sa ilahang kausa yan ang tumura sa isunan. There was unity and God answered their prayers from heaven. Itubag sa Ginoo ang ilang mga patampo, yan ang panahon. Tungod yan ang mga kaisunan. Kinsa may recipient, don't forget, we're talking about the church in Jerusalem. The church in Jerusalem was to a large church. Ilalihan ka na po na Iglesia in Jerusalem that composed the entire Judea. Pero during the time, only 120 believers of Jesus Christ did congregate themselves and pray for the pouring out of the Holy Spirit. Kaya kodako sa Iglesia sa Jerusalem. Pero dito may sila na nagkatigong aron nag-ambot ang Holy Spirit ibubo siya sa kanila. Sinto may sila ang interesado sa unawan sa Malang Espiritu during the time. So what happened? The Bible says, the record says sa karayon ng kaisunan. Verse 15. These all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary the mother of Jesus and with his brethren. And verse 15, and in those days Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of names together about 120 lang sila kapo. And I would like to tell you, the record says, 120 lang po ng nakadaw. Not the whole church ng nakadaw. Only 120 believers na nakadawat. Ibutan sa kare mga kaisunan. Sila mga takabo, sobrang ito sa kalibo na nagkaroon. Kaya nga itong bangko, 1,000 manikaan. Kaya dagan mga kalibo na sa kalibo na mga tutok. Napuno pa man ang mga bakalan. Mga bangko, mga kumbalan sa hangganan din ang kumalibot. More than 1,000 people right now. Kung sa kasobrang ang interesadong makadawang sa Holy Spirit, Brethren, I would like to tell you, 100 na po kabuok ang makadawang sa Holy Spirit kami. Nakatali niyo? Because the empowerment of the Holy Spirit will not be given to the people who are not interested. Do you agree with that? Now, let me ask you a question now. Minsan kanilay, feeling my heart na mabubuhan Diyos sa Holy Spirit in the last days. Yes, pray. Let's pray mga kaisunan. Iambo na ito na kamutin mo personally. You pray for that. And the Holy Spirit shall be upon you. Amen? Yes, pray the promise. So the recipients were the believers. Ang recipients mga kaisunan, mao ang mga katotoo. Everybody is believed.
Ang matagda na nagatuo, mao ang nagagawa sa balaan sa ito during the time. Do you believe of the promise that the Holy Spirit shall be imparted unto you? Do you? If yes, then the Holy Spirit shall come upon you today. Busa panatayunan sa Acts chapter 2 verse 16, tanawan niyo ang promise sa chapter 2 to 12 verses 28 up to 30. But the promise that was recorded in the book of Acts, paminawan niyo,